Maganda po itong ano nyo na sinusulong na model ordinance para sa ating mga local government units na bigyan sila ng mga bigyan ng mga veterinarians, mga private veterinarians ng tax and business permit rebates para po ispay o in-neuter yung kanilang mga fur pets natin, no? At saka yung mga gumagala siguro. Tell us about this ordinance that you want to push po sa mga LGUs. Yes po, we called it Kapon for All Pets. And nag-reach out po kami around 2 or 3 years ago sa lahat ng mayors. One of our directors, Ms. Cristina Martinez, actually went to all the offices with a letter to be received. And then yung Kapon for All Pets po kasi, napansin namin na dumadami yung mga strays po nga sa ating mga communities. In fact, we received yung data that there are around 13 million strays dito po sa Philippines. 13 million in the 13, Philippines? yes po, yes. 13 or 30? Sorry po. 13. 13, okay. Apo. So roughly lang po yun. And this was 2 years ago po. And alam naman natin na ang mga aso pwedeng manganak ng 2 beses sa isang taon. At ang pusa pwedeng manganak ng around 3 times sa isang taon. Wow. So exponential po ang paglaki ng ating mga alaga. So, nakita namin na ang POS at ang ibang NGOs po nagbibigay ng libreng kapon sa mga iba't ibang lugar na may mga indigent pet owners. Pero na pag-isip-isip po ng nila Miss Ana, our Attorney Ana, our Executive Director, and the rest of the board na pag nagpunta kami sa isang lugar, nakakapagkapon kami ng around 200 to 300 sa isang araw. Pero hindi na namin alam kung kailan kami makakabalik doon para mag-offer ng free services. Yeah. And then ang ating local government unit nakafocus sa prevention ng rabies, which is giving ng libreng anti-rabies vaccination. Pero hindi ito totally nakakasugpo ng rabies kasi yun nga, may mga strays tayo at dumadami yung mga strays at hindi naman po tayo nakakakita ng mga stray animals na pumipila sa inyong LGU para magpa-bakuna. So yun po.